Grabe tong laban na to, parang finals, Gilas Pilipinas versus New Zealand. Hindi mo dapat palagpasin ang laban na to, double overtime. So FIBA World Cup Asian Qualifiers, unang laban ng Gilas Pilipinas kontra agad sa New Zealand. Will starting lineup natin, surprisingly, no Justin Brownlee with RJ Abarientos, Junmar Rosario, Ramos at Carl Tamayo. Opening quarter, kumada agad ng end 1 itong Tall Blacks, pero right away sinagot naman agad yan ang press na to ni Carl Tamayo na nasundan pa ng layup ni Papa Dwight. Kaso bilis ng bawi ng New Zealand. Wardenberg sumagot ng 5 straight points. Halfway mark, dito pinasok na rin si JB pero dinodoble agad si Brownlee ng depensa ng Tall Blacks. Nagkasunod-sunod bang press ng New Zealand, buti na lang off the bench Kevin Kiambao at Juan Gomez de Riaño to the rescue sa kanila pong by 9 points. Natapos ang unang quarter, 6 lamang ng New Zealand, 17-23. Second quarter, grabe at napakainit na binuksan ni Kevin Kiambao ang pangalawang quarter sa kanyang 8 straight points with 2 3-point shot. Yun nga nang kumana agad ang pamatay sunog itong si Terangi, pero JGDL sumagot ng alley-oop play up at under 4-minute mark. Carl Tamayo napabayaan na naman beyond the arc, baba sa isa 30-31, pero di nauubusan ng sagot ang mga Tall Blacks. Every basket ng Gilas may counter ang New Zealand. Pabor na pabor pa ang mga tawag ng referee, pero good thing naman at sa ganda ng nilaro ni Carl Tamayo with 11 points, KQ with 10 points at JGDL with 9 points. 5 lang alabang ng New Zealand, 44-39. Wala pang paramdam si Justin Brownlee, shooting 0-1 sa field. Start the third quarter, biglang napatake over si Sam Menengat. Agad na napatawag ng timeout si Coach Tim Cone dahil na mag-aagad dyan sa Sham 52-41. Daming turnover ng Gilas at still bantay sarado pa rin si Justin Brownlee. Halfway mark na mabasag yan ni Juan Gomez de Riaño sa kanyang dress, at dito napa-step up na rin si Dwight Ramos na kumana naman ng 4 straight points. Under 2 minutes, may napikon pa sa hustle ni Mike Phillips. Tinawagan ng unsportsmanlike foul itong si Milner, at dito sa layup ni Phillips, baba na lang sa dalawa yan, 60-58. Hindi pa natapos dan ng run ng Gilas. Wala ng isang minuto, JGDL big time 3-pointer to take the lead. Dito lumamang ng Gilas ng 4, kaso nagpahabol naman ng Tracy Wardenberg 64-63, abate ng isang Gilas Pilipinas. For the final quarter, RJ Abarientos pasok ang bank shot at for the second time, natawagan ulit ng unsportsmanlike foul ang New Zealand ng bigyan ng siko si AJ Edu. Grabe mamisikal itong Tall Blacks pero in control pa rin ang Gilas. Under 5 minutes, KQ again pumupol ng dress, abante ng 6, 74-68, pero matapos yan may bawi ang New Zealand at agad na itablayan sa all 77. Unti-unting nagko-collapse ang Gilas at wala ng isang minuto nakalamang pangangkalaban sa layup na to ni Webster. Ito pang mabigat, 2 beses pang nag-commit ng turnover si DB na wala pa ring puntos, pero Juan Gomez de Riaño another big time 3-pointer to tie the game at all 83. Last possession ng New Zealand, 11 seconds, natapos bakpa si Ngatay, pero good thing at not counted at mahawi pa ang laban sa overtime. Well, overtime period, Justin Brownlee finally nagparamdam na rin sa kanyang bank shot. Under a minute mark, KQ again kumana pa ng floater 90-87, pero eto na naman, wala nang isang minuto, bumawi ng 4 straight points ang New Zealand. Gata ng laban, 90-91, lamang ulit ang Tall Blacks. Last 8 seconds, pagkakataon ng Gilas, Juan Gomez na naman, big time 3-pointer to take the lead, 93-91. Kaso eto't natawagan naman ng foul sa play na to si Dwight at naitabla pa rin yan sa all 93 sa klap at aabot pa tayo sa second overtime. Well, second overtime, kumanagan ng end 1 itong si Davidson, pero buti na lang sumagot agad ng 5 straight points ang Gilas, including itong end 1 AJ Edu. Under 2 minutes, nasundan pa yan ng big time 3-pointer ni Justin Brownlee. Yun nga lang at eto na naman ang bawi ng New Zealand. Grabe, ayaw patalo ng Tall Blacks 104-102. Sa ulit dahil sa pagod, hindi na rin nakabawi pang Gilas Pilipinas. Sayang.